Taurus, hi! Welcome to Mystic Queen PH. At ito ang inyong blessings bago matapos ang taong 2025. Ayan. So, if you're interested in private readings, meron tayong 50% discount sa mga tarot reading services kapag nag-book kayo hanggang September 30. Ayan. So, kung interesado kayo, yung link nasa description at sa pinned comment, paka-check nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Ayan. So, let's see. Paalala lang ang reading na to ay general reading. So, maaari kayo makarelate, maaari hindi. Just take what resonates. Taurus, ano yung blessing sa mga Taurus bago matapos ang 2025? What's the blessing? The Hermit. Uy, magkakaroon ka ng peace of mind. And privacy. O, diba? The Three of Wands, the Hierophant. Ooh. You are growing, Taurus. May pag-unlad, lalo na ng knowledge mo, ng skills mo, ng abilities mo. Ang maganda dyan, di yan mananakaw sa'yo, diba? Like, okay, we can buy a lot of things, pero pwede yung mawala sa'yo. Pero yung alam mo, yung knowledge mo, kung paano mag-create ng pera, hindi yan mananakaw. Diba? Kumbaga, andun na yan, andun yung skills mo. Some of you, maaring, ang isa sa blessing ninyo ay, major travel, no? Ito yung tipong travel na para sa iyong soul, para sa peace of mind mo. Pwede magkakaroon ka ng solo travel. No? Yung tipong soul searching, ganyan. Or magkakaroon ka ng self-reflection about life, about what you really want. And then, the Three of Wands is also about expansion. So, maaring nag-expand ka ng, ng iyong kakayanan, abilidad, nagle-level up ka. Oo. The Hermit is also about knowledge and pagiging wise. Maaring meron kang mga wise decisions na gagawin bago matapos ang 2025 na magkakaroon ng malaking impact sa buhay mo. And eventually, this will bring a lot of blessings. Like, for example, meron kang work or career na ipupursue. Let's say, kung yung iba sa inyo takot kayo mag-abroad, pero ngayon na-realize nyo na, sige, mag-abroad ako kasi mas may magandang oportunidad doon. And yun, makukuha mo yung magandang opportunity na yun na hindi mo naakala na magbibigay pala sa'yo ng mas maraming blessings. Some of you naman, kung kayo ay merong interest sa pagtuturo, like pagiging teacher, pagiging trainer, or someone na nag-share ng knowledge. Ayan. So, may blessings din sa inyo dyan. Maaring kayo mas makikilala. Kayo ay mare-recognize sa inyong galing, sa inyong talento. The Hermit. The Champion of Swords. I think, pagdating sa communication skills, lalo mong may improve yung pananalita mo, the way you carry yourself, the way na mag-reason out ka or mag-share ka ng knowledge. And I feel like people will find you wise, or parang they will feel happy or drawn to you na parang, ang galing ni Taurus, ang ganda ng mga insights na sinasabi niya, ganon. So, pwedeng iba sa inyo, you're into social media, content creation, influencer, ganong energy. What is the Three of Wands? The High Priestess. Alam nyo, old soul yung energy ng iba sa inyo. Like, you are stepping into your own power. You are someone na nagkakaroon ng awakening. Can be spiritual awakening, or finally, nare-realize mo your life's purpose. Like, alam mo na yung purpose mo sa buhay. 'Di ba? Yung iba, yan yung gustong-gustong malaman kasi marami kasing factors na nakaka-apekto sa atin para maguluhan yung isip natin.
Kaya yung iba, hindi sila sigurado kung yun ba talaga yung purpose na sa buhay, yung destiny nila. But what I'm seeing for you before the year ends is magkakaroon ka ng privacy. Not just privacy but also yung parang solitude na you will be with yourself, yung sarili mo lang, at magkakaroon ng kapayapaan, katahimikan ng isip mo, ng clarity. At dahil doon, marami kang may isip na, ito pala yung gusto ko, ito pala yung purpose ko sa buhay, ito pala yung mission ko, ganon. And you will feel fulfilled doon. And syempre kapag ikaw ay fulfilled, you will feel blessed as well, kasi alam mo na, wow, itong ginagawa ko aligned sa mga gusto kong ma-experience. You have the Eight of Swords. I feel like you are stepping out of your comfort zone. Kasi as a blessing, minsan, ito yung mga bagay na pumipigil sa atin na, yung sinasabi ng ibang tao. Yung opinion ng ibang tao sa atin na, you're not good enough, yada yada, gano'n. But hindi ka naman maniniwala sa kanila. Magtitiwala ka sa sarili mong kakayanan. Babalik yung tiwala mo sa sarili mo. And yun yung magbibigay sa'yo ng power. Lakas. Diba? You are beautiful, Taurus. Someone na ruled by Venus, the planet of beauty. I also see you na nag-i-improve rin. You will improve something sa physical appearance mo. Magkakaroon ng impact, malaking impact sa abundance or sa blessings na marireceive mo and even the opportunities. Yeah, you are divinely guided. Ano man yung i-pursue mo, gawin mo, as long as humihingi ka ng guidance, you pray, no? Importante yun, nagpe-pray ka. Humihingi ka ng guidance sa universe. Hindi ka antaw doon, maliligaw. Yan. You are divinely guided. And you're here to just be yourself and, show the world kung sino ka talaga, yung abilities mo, kakayanan mo. Mag-ingat sa isang aroganteng tao. Kasi meron talagang kontrabida sa buhay, no? Mangingialam sa mga decision mo, mga inggitera, sa mga nangyayaring magagandang bagay sa buhay mo. So, iwasan mo sila, ha? Iwasan mo. O meron kang short journey. I think itong journey na to is for meron kang asikasuhin related sa business or career mo. And meron kang kakausapin na person, no? Someone with a dark complexion or dark hair. And I also feel na maaaring ito yung arrogant person na kailangan mong iwasan. Pwede naman, doesn't matter kung anong gender nitong person na to, but kumbaga makikita mo pa rin, sa mukha pa lang talaga, makikita mo na parang yung expression ng mukha nito sa'yo is parang mararamdaman mo agad. Kasi yung instinct mo, yung intuition mo is going to be on point. Malakas ang pakiramdam mo sa mga intention ng ibang tao sa'yo. You will reap what you have sown. Yes. So, kung ano man ang iyong effort, trinabaho, yun yung makukuha mo. So, bago matapos ang taon, importante rin na kung ano yung actions na ginagawa mo, dahil whatever action you are doing, makukuha mo rin yung resulta niyan because of that karma energy. Happiness and well-being, yan. So, isa rin to sa may experience mo. You will feel happy, you will feel good about yourself. Mas aalagaan mo yung sarili mo, yung needs mo. Yun naman ang importante. Maalagaan natin ang ating mga pangangailangan. Choose to follow the path of forgiveness and raise your vibration. So, isang blessing rin is magiging bukas yung puso mo para magpatawad, no? Magpatawad sa ibang tao or sarili mo, no? Kasi minsan, sarili natin yung kalaban natin na hindi natin mapatawad sa mga naging decision natin in the past. But, isa yan sa ili-let go mo, no? Your success is now at hand. Allow the abundance to flow to you effortlessly. So, hawak mo na ang success. Hayaan mo na lang itong mag-flow sa'yo, yung abundance. The time is right to access and master your ability. So, diba? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Start pa lang ng reading na may aaralin ka, may improve ka, abilities, knowledge, and skills
na maaring ikaw yung i-recognize, no? Kilalanin dyan sa larangan na yan, sa field na yan that you are doing. So, do so with humility and control. Yes, of course, maging makapagkumbaba kahit na alam mo na magaling ka. Siyempre, dapat keep your feet on the ground pa rin. To be humble. Oh my God, this makes sense. Di ba kanina may pinakita ako na ano, ito yung nasa ilalim, yung nasa cage. So, you are stepping out of your comfort zone. Tinatanggal mo na yung limitasyon na yan sa buhay mo and you want to experience new things in life. You want to experience joy, happiness, and focus on your passion. Oh, ipupurso mo na yung passion mo. If beating yourself up work would be thin, rich, and happy, try loving yourself instead. Yes, you're focused on loving yourself. Self-care, self-love. Light up your life by honoring your deepest desires. So, diba? Kung ano yung iyong passion, ano yung gusto mo talaga, deepest desires mo, doon ka magfo-focus at imamaster mo yung craft na yan to be the best in your field. Okay? So, that is your reading, Taurus. Thank you so much. See you again.